365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from March 3. Ang topic po naman talakay natin ngayon na ano ang best argument mo. Ngayon po ating mag-aaral ay tungkol sa Romans chapter 2 verses 15 to 16. Buksan po natin ang ating puso at isip sa mga nakasalita ng Diyos. Sabi dito na they show that the requirements of their law are written on their hearts. Their conscience also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them, at other times even defending them. This will take place on the day when God judges people's secrets through Jesus Christ, as my gospel declares. Or sa Tagalog, pinapakita na kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang pinagpanuntunan ng kautusan. Pinapatunayan dito na kanilang buti sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan nito at kung minsan naman sila'y pinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Ayon sa magandang balita, aking pinapangaral ngayon ang nangyari sa araw ng mga lihim na mga tayo hatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Teaching number 1. Morality is not cultural but theological. Pinapakita sa verse na ang batas ng Diyos ay nakasulat sa puso ng mga tao. Hindi ito batay sa kultura, tradisyon o pinagmulan ng tao. Teaching number 2. God inspired His moral law in every human heart. Ayon sa verse, ang buti ng mga tao ay saksi sa moral na pamatay ng Diyos. Kapag ang isang tao ay gumagawa ng tama o mali, nasasalita ang kanyang buti. Minsan sinisisi siya, minsan pinagtatanggol siya. Patunay ito na mayroong batas na likas na inupit ang Diyos sa ating pagkatao. Teaching number 3. Your Jewish life is the best moral argument. Hindi sapat ang argument o debate para ipahayag ang moralidad ng Diyos. Mas epektibong pagbabago sa ating buhay bilang patunay ng kanyang kapangyarihan. Ang isang buhay na sumusunod kay Kristo ang mapagkumbaba, tapat at maawain ay nagsisilbing ibigay siya ng katawan ng Diyos. Application number 1. Beware of developing a seared conscience. Kung patuloy tayong gumagawa ng mali at binamali walang konsensya, unti-unti nawawala ang pagkaramdam sa tama at mali. At kinakailangan natin maging sensitibo sa gabay ng maraming espiritu at panatiling malinis ang ating buti sa harap ng Diyos at kapwa. Application number 2. Define others rather than merely win arguments. Ang layunin ng Kristyanismo ay hindi lamang manalo sa argument, kundi mapanapit ang tao ng Kristo. Application number 3. Be kind and Christ-like. Your life is your strongest argument. Kung higit sa ano sinasabi mo ang iyong asal, pasensya,